Kapag may nagte-trending ay dapat sinusubukan yan para malaman kung gaano kasarap. Kaya naman itatry ko itong dulce de leche yema spread. Itry natin dito sa pancake. Bagong luto lang yan. Soft and fluffy pancake. Ang pancake na walang baking powder. Meron akong recipe niyan dito sa aking page. Okay, mabalik tayo dito sa aking dulce de leche dahil ito yung bida ngayon sa aking video. Mahabang oras at maraming gas talaga yung gugugulin mo dito. Kaya naman kung gusto mong matikman ay bumili ka na lang sa akin, huwag ka na magluto. Okay, meron akong 6 cans ng Alaska Classic. Yung kulay dilaw yung gagamitin natin. Para sure na maganda yung outcome. Kaya tatanggalin muna natin itong label dahil papel ito. Pagka kasi isinama natin pakuluan yung papel ay magkakalasog-lasog lang yan at dudumi lang yung ating tubig. Kasirola yung gagamitin ko sa pagpapakulo para kitang-kita ko kung gaano karami yung tubig na natitira. Hindi kasi ito po pwedeng matuyuan dahil puputok yung lata ng ating gatas. Dito kasi ay monitor ko yung tubig niyan. Sa tagal kasi ng gagawin natin pagpapakulo dito ay talagang matutuyuan yan. Okay, lagyan na natin ng tubig. Punuin natin yung kasirola. Dapat ay lubog na lubog sa tubig yung lata ng ating gatas. Okay, papakuluan ko muna to. Malakas na apoy muna yung gagamitin ko hanggang sa kumulo. Mas maganda kung clear yung lid ng ating kasirola para kitang-kita natin yung tubig. At pag kumukulo na, ay hinaan na yung apoy at pakuluan ng 3 oras. Pero siguraduhin natin na gumagalaw pa rin yung tubig sa pagkulo niya. At dahil bumababa na yung level ng aking tubig, ay magdadagdag na ako ng mainit na tubig. Bagong kulong tubig nga pala yung idinadagdag ko dito. Marami yung inilagay kong mainit na tubig kasi 1 oras ko pa yan pakukuluan. Gusto ko kasi ay lubog na lubog pa rin yung lata doon sa tubig. At pagkaraan ng 3 oras ay papatayin ko na to. Pero hindi ko to aalisin dito sa kasirola. Hahayaan ko lang yan sa kasirola ng mga 20 to 30 minutes at pagkatapos noon ay hahanguin ko at palalamigin. At pag malamig na ay pwede na natin itong buksan. Pwede na natin tingnan yung pinagkaubusan ko ng gas. Ang dami talaga naubos diyang gas. Tingnan natin kung sulit ba. Kagabi ko pa nga pala ito pinakuluan kaya malamig na to ngayon. Safe na buksan yan. Huwag natin bubuksan ng mainit pa yung kahahango lang. Baka pumutok kasi. Tara, tingnan na natin yung loob. Oh, di ba? Ang ganda. Sulit na sulit yung aking gas. Ang dami ka nitong pwedeng paggamitan. Pwede sa tinapay, puto, kutsinta, pancake. Napakaganda ng loob, oh. Glossy and shiny. Very smooth, creamy and tasty. Try natin dito sa aking pancake na bagong luto. Bukas magluluto naman ako ng kutsinta at doon ko naman itatry. Tapos sa susunod na araw ay puto, tapos pandesal. Ayan, ang gandang palaman dito sa pancake. Nagmukhang dorayaki pancake. Tingnan nyo yan, Japanese dorayaki pancake na yung dating. Ang ganda at ang sarap. At syempre, pag bumili kayo nito sa akin ng 1 lata ng dulce de leche, ay meron talagang matitira. Kaya ililipat natin ito sa malinis na garapon. Ang sabi nga ay hindi daw safe pakuluan yung lata. Hindi ako sure. At kung totoo man, ay wag na natin dagdagan yung kung anumang chemicals na papasok sa ating katawan. At hindi rin naman maganda na yung mismong lata i-store natin doon sa ref ng mahabang panahon. Kaya mas maganda, ilipat na lang natin. Lilinisin ko lang yung labi ng aking garapon at saka ako tatakpan, then lalagay ko na sa ref. Sulit naman itong dulce de leche kasi ang daming paggagamitan, pwede sa cake, tinapay, kakanin. Yung tipong magle-level up yung sarap pagka ginamitan mo nito. Okay, enjoy and thank you for watching!